Hindi namin alam kung paano kami makakatakas, pero isang maling galaw lang at baka kami na ang sunod niyang biktima, o si Lina. At ito, ang kwento ko. 5 magkakapatid sila Papa. Si Papa ang panganay. Panglima sa kanila si Tita Linda. Wala siyang asawa at dalaga. Kasama niya sa family house nila Papa yung bunso nilang kapatid na si Tita Maris. Wala rin siyang asawa. Sobrang laki at lawak ng family house nila Papa. Gustong gusto naming pumunta doon kasi may pool. Doon talaga kami tumatambay ng mga pinsan ko. Lagi kasi itong pinapalinisan nila Papa. Pero ito ang hindi ko makakalimutan. Ang isang gabi na nagbago sa paningin ko sa bahay na yon. May malalang sakit si Tita Linda. Kaya matagal siyang naging bedridden. Tipong hindi na siya makagalaw talaga. Swero at oxygen na lang ang bumubuhay sa kanya. Yung pagkain niya, biniblend tapos dinadaan sa tubo na nakakabit sa ilong niya. Mahinang mahina na siya. Maski paggalaw ng daliri niya, sobrang hirap para sa kanya. At alam na namin na wala na talagang pag-asa. Hinihintay na lang namin ang araw na mamamahinga siya. Kasi masakit talaga sa amin na makita siyang ganoon ang kalagayan. Salitan sina Papa sa pagbabantay sa kanya. Isang gabi schedule ni Papa para magbantay. Isinama niya ako at ang nakababatang kapatid ko na si John. Kasama rin ni Papa ang kapatid niya na si Tito Andy at ang anak niya na si Carla. Nagkataong ubos na ang stock ng pagkain sa bahay at kailangan nilang mag-grocery. Hindi na sana sasama si Tito Andy pero may kailangan din siyang biling gamot kaya umalis silang dalawa ni Papa. Naiwan kaming 3. Hindi naman kami kinakabahan kasi bago umalis sina Papa, chinek muna nila si Tita Linda. Hindi pa uso ang cellphone noon kaya TV ang libangan namin. Habang nanonood kami, biglang may sumitsit. Nagkatinginan kami. Sinong ba namang sisitsit sa ganitong oras? Sabay-sabay kaming tumingin kay Tita Linda. Nakangisi siya. Pero hindi ito normal na ngiti. Abot ito hanggang tenga. Yung dating nanlilimahid niyang mata, ngayon dilat na at nangingitim. Pero ang mas nakakakilabot, bigla siyang tumawa. Sobrang lakas. Yung tawang hindi niya dapat magawa sa kalagayan niyang halos hindi na makagalaw. Napaatras kami nang makita naming unti-unting bumangon si Tita. Doon na kami kinilabutan. Kitang-kita namin ang sobrang payat niyang katawan. Bago ako, kayo munang 3 ang uunahin ko. Nagsigawan kami at tumakbo. Hinugot ni Tita ang swero at oxygen niya. Hinahabol niya kami. Una kaming nagtago sa kusina. Nanginginig sa takot sina Carla at John. Pero sinabihan ko silang manahimik para hindi kami makita ni Tita. Naririnig namin ang yapak niya. Malakas, mabilis. Mag-subscribe kay Kanto Kwento para sa higit pang kakatakutan. Sinisimulan niyang itapon ang mga kaldero, kawali, mga pinggan at napalitan ng galit ang tawa niya. Magtago lang kayo. Kapag nakita ko kayo, isasama ko kayo sa akin. Sumilip ako. Nakita kong may hawak siyang kutsilyo. Kailangan naming makatakas. Nang makita kong lumabas siya ng kusina, dali-dali kaming tumakbo papunta sa isang kwarto. Agad naming nilock ang pinto. Tinulak namin ang kama at isang cabinet bilang harang. Pero parang wala lang kay Tita ang harang namin. Halos masira ang doorknob sa lakas ng tulak niya. Sigaw siya ng sigaw, parang isang galit na halimaw. Dapat kaming lumabas ng bahay. Ang naisipan ko ay doon sa may pool banda. Madilim doon, maraming halaman. Pwedeng doon kami magtago. Binuksan namin ang bintana at isa-isang lumusot. Puno ng takot ang dibdib ko. Hindi ko alam kung ligtas kami o hindi. Napunta na kami sa likod ng mga halaman. Nanginginig habang nagdadasal. Biglang lumabas si Tita sa pinto. Sigaw siya ng sigaw kung saan na ba kami. Galit na galit. Bigla siyang tumakbo ng mabilis ng paikot-ikot sa poolside. Para siyang hayop na nagwawala. Tuloy-tuloy ang iyak namin. Hindi ko alam kung paano kami maliligtas.
hanggang sa dumating sina Papa kasama si Tita Maris. Pagkarating nila, bigla na lang bumagsak si Tita Linda. Kitang-kita ko ang gulat at takot sa mga mata nila. Dali-daling binuhat ni Tito Andy si Tita at dinala sa ospital. Habang kami isinama ni Papa pauwi, iyak kami ng iyak habang kinukwento ang nangyari. Sabi ni Papa, may masamang espiritu raw na maaaring sumanib kay Tita Linda. Mahina na kasi siya kaya nagamit ang katawan niya at parang alam na rin ni Papa ang susunod na mangyayari. Ilang oras lang ang lumipas. Tumawag si Tito. Malungkot ang tinig niya. Wala na daw si Tita Linda. Pagkarating daw nila sa ospital ay bumigay na siya. Sa burol kinabukasan, ikinuwento sa amin ni Tito Andy at Tita Maris ang nangyari sa kotse habang papunta sila sa ospital. Alam niyo ba, nang buhatin ko si Tita Linda niyo ay ang bigat-bigat niya. At habang nasa sasakyan kami, bigla siyang nagsalita. Alam niyo kung ano ang sinabi niya? Napatingin kami sa kanya. Nanginginig ang boses ni Tito. Wala na. Huli na kayo. Pasalamat kayo at hindi ko nakita ang mga anak niyo. At pagkatapos bigla na lang siyang tumawa. Isang nakakakilabot na tawa. Pagkatapos noon, pumikit siya at tuluyan nang nawala. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin ang nangyari kay Tita Linda. Gusto ko na itong makalimutan, pero tuwing naaalala ko, kinikilabutan pa rin ako at natatakot na baka isang araw ay bumalik siya.